Kasal sina Carla at Marco. Simple lang ang gusto nila, isang tahimik na gabi matapos ang kanilang kasal bago bumalik sa probinsya. Nagpasya silang mag-check-in sa isang Sogo Motel malapit sa Maynila. Pagpasok nila sa lobby, magiliw silang sinalubong ng receptionist. Ma'am sir, anong room po ang gusto niyo? May available kami sa taas, room 7. Sabi nila lucky number daw po yan, sabi ng receptionist. Sabay ngiti. Natawa si Marco. Sakto, swerte. Bagay sa honeymoon natin. Ngumiti si Carla pero may naramdaman siyang kakaibang lamig sa paligid. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya pero binaliwala niya ito. Tumuloy sila sa elevator, hawak ang mga gamit. Nang magbukas ang pinto ng kwarto, agad nilang napansin ang kalinisan nito. Maliit ngunit maganda, may king-sized bed, malaking salamin sa gilid at isang modernong bathroom na may glass wall. Ang linis naman dito, sabi ni Marco habang iniinspeksyon ang kwarto. Habang nag-aayos si Marco ng mga gamit, napansin ni Carla ang kakaibang ukit sa dingding malapit sa kama. Lumapit siya upang basahin. Huwag kang lilingon. Pabirong sinabi ni Carla. Ano ito? Art installation? Lumapit si Marco at sinuri ang ukit. Baka prank lang ng mga previous guest. Alam mo naman dito kung sino-sino ang tumutuloy. Hinipon niya ang ukit, ngunit napansin nilang parang mas lalong lumalim ang mga letra. Kakaiba naman to, parang ang lalim ng ukit. Oh, sabi ni Marco habang bahagyang kinakabahan. Hayaan na natin. Baka naman gawa-gawa lang to ng ibang tao. Nagdesisyon silang huwag na lang pansinin. Tara na, magpahinga na tayo, yaya ni Carla. Mahimbing silang natulog, ngunit si Marco ay nagising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya makahinga. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya. Nang idilat niya ang kanyang mata, napansin niyang may anino sa ibabaw niya. Isang figura, itim, walang mukha, nakatayo sa kanyang dibdib. Carla, bulong niya, nanginginig. Nilingon niya si Carla sa gilid pero mahimbing itong natutulog. Biglang may malamig na boses na bumulong sa kanyang tenga. Huwag kang lilingon! Hindi niya alam kung anong gagawin. Pinikit niya ang kanyang mga mata, nanginginig sa takot. Narinig niyang unti-unting lumalayo ang mabibigat na yabag papunta sa banyo. Nang subukang idilat ni Marco ang kanyang mata, wala na ang figura. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Carla. Ngunit bago pa niya matapos ang kwento, napansin nila ang dingding. Mas malaki na ang nakaukit doon, huwag kang lilingon. Marco, bakit parang lumalalim? Nagiging totoo ba ito? Tanong ni Carla habang nanginig. Tatawag ako sa front desk, kailangang ipaliwanag nila to, sagot ni Marco. Habang nag-aayos si Carla sa banyo, naiwan si Marco sa kama. Tinawagan niya ang front desk para ireklamo ang mga ukit sa kwarto. Ngunit nang sagutin ng receptionist ang telepono, nagulat siya. Sir, wala po kaming room 737 dito, sabi ng receptionist. Napalunok si Marco. Anong ibig mong sabihin? Nandito kami sa kwarto ngayon. Sir, mahinahon na sabi ng receptionist. Isinara na po ang kwartong yan 5 taon na ang nakalipas. May nangyari pong insidente diyan. Lahat ng gamit niyo, ilipat na lang po namin sa ibang kwarto. Pagbaba ng telepono, naramdaman ni Marco ang biglang lamig sa kwarto. Bumukas ang TV ng mag-isa. Ang screen ay nagpakita ng CCTV footage ng kwarto nila. Napansin niya ang sarili nila ni Carla sa kama. Ngunit may isang itim na figura sa gilid nakatayo sa likod ni Carla. Carla, sigaw ni Marco. Tumakbo papunta sa banyo. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala si Carla. Sa halip, isang pulang marka ng kamay ang nasa salamin at may nakasulat gamit ang dugo. Isa kang tanga. Hindi mo siya masasagip. Tumakbo siya palabas ng banyo, nanginginig at halos hindi na makahinga. Sumandal siya sa pader, pilit kinakalma ang sarili. Maya-maya narinig niya ang pagkaluskos mula sa kama. Pagtingin niya, nakita niyang si Carla ay nakaupo na roon. Basang-basa ang buhok nito, ngunit may kakaiba sa kanyang itsura. Ngumiti ito ng malamig at umupo sa tabi niya. Bebe, okay ka lang ba? Tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Carla. Ang mga mata nito ay parang walang buhay. Maya-maya, tumingin ito sa salamin sa gilid ng kama. Sumunod si Marco sa kanyang tingin. Sa refleksyon, nakita niya ang sarili niyang nakaupo sa kama, pero walang Carla sa tabi niya. Sa halip, ang nasa tabi niya ay ang itim na figura mula sa CCTV footage, nakaupo, nakangiti at may mahahabang kuko. Huwag kang lilingon, sabi ng figura, sabay bulong sa kanyang tenga. Kinabukasan, natagpuan ng housekeeping staff ang kwarto na magulo at walang laman. Sa dingding, isang bagong ukit nakita. Isa, huwag kang lilingon, Tagalog horror, Sogo.